Hello mga kababayan, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po si Engineer Dr. Toto Bunyog Kausing at isa na naman pong palatuntunan ng ating ibibigay sa inyo na magbibigay po ng isang kaliwanagan kung ano ba talaga nangyayari dito sa budget na binaboy para sa 2025. Dito mo makikita kung paano katraidor ang ating mga senador na nagtatago. At sa tingin ko naman ay dapat hindi nyo na ibubuto mga yan ulit. Magandang gabi po. Maya Pabingi, Maya Presperes, Jelly Robles, gandang gabi. At ito po ang inyong host sa ngayon ay makakaasa po kayo na makatotohanan lamang po ang ating pag-usapan dito. Ang aking pundasyon ng aking sasabihin ay pundasyon na totoo na nangyari. At magbibigay ako ng isang opinion na dapat para maintindihan din ng mga nakikinig sa atin. Ngayon, ang una nating gagawin ay ganito. Nais ko muna iklaro na ang pinagpag-usapan natin yung tinatawag na General Appropriations Act para sa 2025. Ito po ay kuminsan sa maigsing salita ay tinatawag po ito na budget. Okay, sa budget sa 2025. Ito pong budget na pinasa nila sa dalawang kongreso ay ito po ang pinanukala sana, pinag-umpisan ito sa panukala sana ni Bongbong Marcos kung magkano ang gagastahin sa 2025 para sa Pilipinas. Ang kabuuang halaga na binigay o pinanukala ni Bongbong Marcos ay 5.23 trillion. 6.23 trillion. Trillion ibig sabihin sa trillion, 1 trillion is equals to 1,000 billion pesos. So, ibig sabihin, 6,000 billion pesos mahigit ang budget na nilalatag nila. Ngayon, kung bakit ito naging mainit? Kasi po, pera pinag-usapan. Sa pera po pinag-usapan ay dito mo makikita kung gaano kasakim ang ating mga congressman, ang mga senador natin. Lahat po sila ay may ambisyon na maging presidente. Hindi lamang si BBM, hindi lamang si BP Sara. Lahat po sila kasi tumakbo din minsan pagka-presidente. Si Grace po ay talo lang. Tumakbo rin sa pagka-vice-presidente si Chis Escudero ay talo lang. Tumakbo rin pagka-vice-presidente ang kakamping na si Kiko Pangilinan ay talo lang. Pero tumatakbo siya ngayon at babalik na pagka-senador. At tiwala naman ang taong bayan sa kanya na hindi naman siya kurap. So ngayon, nagsa legislatura natin ngayon, particular sa Senado, isa lang talaga sa totoo lang, with due respect to Coco Pimentel, isa lang maasahan talaga na opposition, kundi si Risa Hontiveros lamang. So yan po ang katotohanan sa buhay. So ngayon, pag-usapan natin bayan kung paano kayo niloko ng inyong mga senador at inyong mga congressman. Ngayon, ang pinakabida dito, ang nanluloko dito, actually hindi panluloko ang tawag dyan kundi ay talagang tenraidor, patraidor po ang papa-aproba sa ating budget. Sinumite ni Bongbong Marcos na hinihingi na budget na aprobahan ng Senado at House of Representatives ay napaloob doon dyan kung paano magkano gagastusin sa bawat departamento. Pero isa lang ang aking masasabi. Wala po dyan nakalagay na pundo na ilalagay sa AKAP. Ano po yung AKAP? Ayuda sa kapos ang pera. Una, nais ko kayo matanong, kailangan pa ba yung ayuda sa kapos ang pera?
Bago natin sagutin, tingnan natin kung anong kahulugan ang binigay nila sa akap. Ang kahulugan na binigay ng mga mambabatas o mambubutas na ito ay ang mga taong napapaloob sa ayuda nga para sa kapos ang pera ay yung may sweldo, pero nagkaroon ng inflation, tumataas ang mga presyo, kaya tulungan sila. Hindi ba parang hindi maganda tingnan at hindi magandang pakinggan? Dapat ang tutulungan ko may ayuda ay dapat ang mga taong kapos na kapos talaga. Na walang ikabubuhay, yung walang trabaho. Yung mga senior citizen na hindi nagtatrabaho. Yung mga PWD or persons with disabilities na hindi na makatrabaho. Dapat ganon ang ating bibigyan. At bakit mo bibigyan ng akap ang mga taong nagtatrabaho sa SM, sa kung saan-saan? May mga sweldo sila. Bakit hindi natin ibigay yan sa mga taong totoong nangangailangan? At pinakita rin dito na kung paano nila niyari na ang balak talaga nila ay legal na pamimili ng boto para iboboto sila ng mga tao na sa ngayon ibibigay nila, January ibibigay nila, bago mag-eleksyon, ipamimigay na yung akap, ipamimigay na yung AX, ang MAIP. At hindi pa nakontento doon sa pagnanakaw sa ayuda, ay naglagay pa sila ng 288 billion pesos na dinagdag sa budget ng DPWH. At dahil sa paglagay na yon, nalampasan ang 900 billion na budget sa edukasyon, sa sektor ng edukasyon. Lumabag tuloy sa tinatawag na ating saligang batas dahil iniutos sa saligang batas na hindi lalampas ang sinumang budget, ang anumang budget kaysa sektor ng edukasyon. So, ibig sabihin, kung lumabag ito sa konstitusyon na nangyari. Yung kinikwento ko sa inyo ngayon, ang mga pangyayari. Pagkatapos doon, ang ginawa ng mga tarantadong ito, pasensya na salita sa salitang tarantado, ang ginawa po nila ay kinunan ng budget. Bakit kinunan? Kasi hindi po pwede taasan yung binigay ni Bongbong na budget. Sabihin niya sa parang ganito, ito lang pera natin, 632 trillion lang. Dito lang kayo maglalaro. At itong aking mga programa, pasok yan sa 6 trillion 320 billion. So ngayon, dahil hindi sila pwede magdagdag, kailangan ng mga congressman at senador na mga kurakot ay tanggalan nila ng budget ang mga lehitimo na mga programa at ililipat nila sa programa na gusto nila na gagawing batas kasi dyan po sila kikita. Ulitin ko lang, ayuda sa kapos ang pera. Na wala po yan, hindi po nilagay yan ni Bongbong Marcos sa kanyang hiningi. At bakit nyo nilagay? Hindi na nga hiningi ng presidente na kakampi nyo, tapos bakit nyo nilagay? Ang sinong sisihin dito? Number 1, si Romualdez. Matakaw talaga itong taong ito. Ang laki ng tiyan, parang botete. Tapos, ang kanyang maestro o di kayang implementor, second hand, o kanang kamay, para mapatupad ang lahat ng gusto niya, ay si Elizalde Co, na unang nominee or congressman ng Ako Bukol Party List. At ang isa pa niyang bata dyan, ay yung Ako Bukol Party List niya na bata pa, mga 20 years old pa lang o 30, young 30. May relo na relo niya, Rolex. Akin, konti, maliit lang yung relo ko. Oh. Ano ba yung relo ko? Parang walang pangalan nata eh. So, ang relo niya, Rolex, million, bata pa. So, ganun po sila katindi. Tapos may ginagamit pa dyan si Romualdez na yung Tingog Party List na kung saan ang congressman at congresswoman dyan ay kanyang misis na si Yeda Romualdez at ang kasama ay si Jude Asidre.
Wala silang ginagawang iba kundi mamumulitika na maniniguro sila na mananalo ang tingog. Ang nakakaasar pa, ginawang accounts chairman o chairwoman si Yeda Romualdez, kahit na yung speaker ay yung husband niya. Mali po yun. Bakit? Ano ba ang papel sa buhay ng accounts officer? Sila pong nagsisilbing auditor. Sila mag-check kung magkano ang pinalabas na pera. At ang nagpapalabas ng pera ay yung kanyang husband. So, paano ngayon sisitahin ng misis ang husband? Mga walang kwenta talaga mga taong ito. So, ngayon, ang nangyari nga, sabi ko, ano mga tinanggal? Tinanggalan po yung PhilHealth. Ang PhilHealth na 74.4 billion pesos na budget ay ginawang zero. Tapos, ang budget na 30 billion para sa mga scholars ng Pilipinas sa Commission on Higher Education ay tinanggalan din ng 30 billion. Apektado po ang 600,000 na scholars natin na hindi makakapag-aral ngayong 2025. Tapos, tinanggalan din ng 50 billion pesos. So, magkano tinanggal? 50 billion sa 4Ps. So 4Ps, ang tinataya na apektado na hindi makatanggap sa 2025 ay umaabot hanggang 4 na milyon na mga maralitang Pilipino, pamilya. So 50 plus 30, 80. So tinanggalan ang 74.3, so that is 153 plus billion na. Ano pang ibang tinanggalan? Tinanggalan po ng 18 billion, tinanggal pong 18 billion ang tupad ng DOLE. So wala na makakakuha ng tupad para sa sunod. So 180, almost 200 plus na. May tinanggalan pang iba. Actually, maliban sa 4Ps, may tinanggalan din po na budget ang napakatinding tinanggalan ha. Ang tinanggal ay mula po sa budget na para pambigay sa mga matatanda, sa senior citizens. Tinanggalan din ng budget ang SLP or Sustainable Livelihood Program. Tinanggal din ang mga DOTR o transportation. Tinanggal din ng DOTC. Tinanggalan din ng 12 billion ang Department of Education na pambili sana ng computer ng ating mga estudyante at mga pupils. Lahat-lahat po, ang tinanggal nila ay ilagay mo ito, 388 at 288 ang nilagay nila sa DPWH para kanilang gagawing pork barrel na flood control program. Talagang mahilig sila sa flood control na proyekto. So 288 billion yan. 288.3 to be exact. Tapos, ang nilagay pa sa AKAP ay nasa 26 plus, so 26 so plus 288, that will become 336. At tinasan pa nila ang MAIP. Ano yung MAIP? Medical Assistance to Indigenous Persons. Tapos, bali 3 proyekto ang pinagdagdagan nila. Ang MAIP, dinagdagan nila ng 40 billion. Ang AKAP, na nilagay nila, ginawa nilang 26 billion. 5 billion dyan mapupunta sa mga senador. Nag-usap-usap, nagkutsabahan sila nila Romualdez at saka Chis Escudero. At kasama dyan siyempre si ako, Bukol Party List, congressman na si Elizalde Co at yung counterpart niya sa Senado na si Grace Po. Puro mga traidor.
Sila po ay parang ginagawa mo na pwede silang kasuhan ng treason. Tinraidor nilang inang bayan. Tapos, ito pa yung pagkakwento. Ang pagkahambing-hambing kung paano nangyari. Noong July 22, ay nagsumiti si Bongbong Marcos sa pamamagitan ng DBM Secretary Amina Pangandaman ng budget na nagkakahalaga ng kabuuan na 6.32 trillion pesos. So, ulitin ko lang, wala rin yan po nakalagay na akap. Tapos maliit lang po nilagay sa MAIP. At saka walang nakalagay na 288 million na dinugtong sa DPWH. Kay Bongbong, ang hiniling lamang ni Bongbong para sa DPWH ay 900 plus billion lamang. At 900 plus billion din sa sektor ng edukasyon kasi bawal sa konstitusyon na tataasan ang education. So ngayon, ganoon ang ginawa. Noong August 15 pala, nagkaroon na ng hearing sila ni Aimee sa kanila sa Senate, nagkaroon din ng hearing sa House of Representatives kung saan nga nakafocus doon yung mga gulo-gulo kay Sara Duterte. Na tinanggalan si Sara Duterte, ang hiningi niya una ay 2 billion. So ginawa lang 733 million. So ang tapyas naman mula kay Sara Duterte, pinatong din nila sa AKAP sa 288 million na pork barrel at pinatong din sa MAIP. So September 16, nagkaroon ng hearing ang DSWD na siyang hawak na committee ni Aimee Marcos. Si Aimee naman, sa dalawang hearing niya, ay tinanggal niya ang AKAP kasi pinalusot ng House of Representatives. So hindi pwede, kaya hindi niya pinalusot, zero na. So ibig sabihin, meron tayong sitwasyon na ang kaisipan ni Aimee Marcos ay tiwalang-tiwala siya na wala ng budget sa AKAP at matuloy-tuloy na ito na wala na maipapasok. Kaya niya ginawa yan kasi ang feeling niya nasisira na yung kanyang kapatid na si BBM sa ginagawa nitong kanyang pinsan na si Romualdez. So ngayon, noong November 5, nagkaroon ng unang hearing sa Bicameral Conference Committee. Pero paano magka-hearing? Ito po ang dahilan. Dahil po sa version ng House of Representatives o mababang kapulungan, iba yung version nila, tinanggalan nila doon ng budget ang mayroong budget sa AKAP at saka marami silang tinanggal. So pagkatapos, kung hindi nagkatugma, nagkakontra-kontra ang version ginawa ng Senate saka sa version na ginawa ng House, tatawag ngayon ng representante mula sa kabilang panig. Sa Senate at saka sa House of Representatives. Dito sa usaping ito, ilan ang representante ng Senate? Nagpadala si Chis Escudero ng 17 senador. So 17 senador, pinangungunahan ng chairman na si si Grace Poe. Pero kasama sa 17 si Chis Escudero. Sa kabilang banda naman, ang nangungulo sa kanila ay si Elizalde Co na congressman ng Ako Bukol Party List. So ngayon, nagkausap-usap sila, unang araw ng hearing nila, ng meeting nila, November 5, ang problema po rito ay ginawa nila pong confidential, hindi makapasok ang mga media. Ganon po sila ka-traidor pagdating sa pera. So ngayon, sabi ni Aimee, napansin niya, noong November 5, nagpasabi na siya, pati si Senator Bato, na manghihingi sila ng kopya ng papel ng mga proposal na bagong mukha o bagong item at saka mga kada item nito na para itugmain ang bersyon ng Senado at bersyon ng House of Representatives. Ano naman? Nagsabi naman ng oo, pinaasa ni Grace Poe, si Bato at saka si Aimee at saka iba pang senador na bigyan mo na sila ng kopya ng gusto nyo mangyari na pagbabago.
at para basahin mo na namin para pagbalik natin pag-meeting uli ay mapag-isip-isipan na namin kung anong boto namin. Okay, so doon pa lang sa araw na yon napansin ni Amy ang binigay sa kanya walang kopya na binigay na naka-imprinta na kopya ng proposed General Appropriations Bill na pinagtugma-tugma ng bersyon ng Senado at bersyon ng House of Representatives. Supposedly kasi dapat bago sila mag-meeting, mayroon na naka-imprinta at nakita na nila ngayon ang mga proposal. So ngayon ang problema ay sinabi ni Amy na nakita niya ng kagulo-gulo doon. Anyway, umaasa naman sila ni Bato, pati ibang mga senador, nabigyan sila ng kopya. Nako, hindot. Dumating po yung pagkatapos ng nung dumating ang 26 November 2024, ay nagkaroon na sila ng caucus, mga senador. So sila mga senador nag-uusap, sabi nila, gusto nila, kung ano man pinag-usapan nila, ang problema, talagang sadyang nilihim ang budget. Sinasabi, parang sinasantabi ni Chis Escudero at saka ni Grispo na huwag pag-usapan ang budget. Ibig sabihin, may maitim sila na lihim. May maitim na balak gagawin. So ngayon dumating po ang November 28, 2024, nagsimula yung BICAM meeting sa Manila Hotel. So dito pala pagsimula dito pala humingi si Bato ng kopya at si Amy at saka iba pa. Pero pinaasa sila ni Chis Escudero at saka ni Grispo na bigyan sila ng kopya para mabasa nila para pagdating sa boto-botuhan ay alam na nila kung anong iboboto nila. So nagkita sila ulit noong December 11 doon sa Manila Hotel at lo and behold, alam mo nangyari, wala man lang na ipakitang papel kung ano ang magiging pagbabago na gagawin. So dahil wala ron, ang nangyari ay nag-usap-usap na hindi klaro, sabi ni Amy, hindi klaro, pagkatapos may pumirma. Ipakita ko sa inyo po ang perma. Pero dito sa pumirma, sa mga senador, 17 po ang delegasyon ng Senado, pero 7 lamang po ang pumirma. Nang ibig sabihin po ay hindi aprobado sa panig ng Senado. O tingnan natin kung sino pumirma. Tapos sa panig naman ng House of Representatives, 13 lamang sila ang representante at 12 ang bumoto. Ang hindi bumoto ay si Congressman Duawit ng Rizal Province. Dito naman sa tingnan ninyo, papakita ko. Bago ko iakyat si Amy pag-speech, ay papakita ko muna kung ano mga pangyayari dito. Ito po ang ating pruweba. Ayan, makita ninyo mga pumirma. Palakihin ko para makita ninyo. Ayan. Okay, makita ninyo sa panig sa kaliwa ng screen ko, yan po mga grupo ng senadores. O, tingnan natin. Sa unang pangalan, nakalagay si Risa Hontiveros, hindi siya pumirma. Pangalawang pangalan ay Senator Amy Marcos, hindi siya pumirma. So, dalawa nang hindi pumirma. Pangatlo ay si Senator Joel Villanueva, hindi pumirma. So, 3 na hindi pumirma. Pang-apat ay si Senator Juan Miguel Zubiri. So, hindi na rin sumigiri pumirma. 4 na. So, pang-5, si GB Ercito pumirma. So, 1 ang pumirma, 4 ang hindi pumirma. Pagbaba, si Mark Miller hindi pumirma. So, 5 nang hindi pumirma, 1 pa lang ang pumirma. Pagkasunod sa kanya, si Tol Tolentino pumirma. So, 2 against 5. Pagkatapos si Jingo Estrada pumirma. So, 3 against 5. Pagkatapos si Coco Pimentel hindi pumirma. So, 3 against 6. Tapos si Chis Escudero pumirma, maging 4 against 6. So, yan po. Titignan natin sa kabilang listahan. Sa Grispo pumirma, 5
5 against 6. Si Cynthia Villar pumirma, so 6 against 6. Si Bato de la Rosa ay hindi pumirma, so 6 against 7. 7 nang hindi pumirma. Tapos si Senator Pia Cayetano ay pang-8 na hindi pumirma, so 6 against 8. Tapos si Senator Win Gatchalian ay pumirma, so 7 against 8. So 8 ang hindi pumirma, 7 ang pumirma. Tapos pang-9 na hindi pumirma, si Bongo. Tapos pang-10 na hindi pumirma, si Loren Legarda. So ibig sabihin po, mga kababayan ko, sa grupo ng mga senador, 7 lamang po sa 17 na representante ang pumirma. Ano pong ibig sabihin yan? Simple lamang po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, sa side o sa bahagi ng mga senado, hindi nila aprobado ang pinanunukala na pagbabago sa 2 bersyon ng budget bill sa 2025 mula sa bersyon ng House of Representatives at mula sa bersyon ng Senado. Pagbangga-banggain, so ibig sabihin, sa parte na yan, sa oras na yan, ay wala pang napag-usapan. Dapat majority ng grupo ng senador ang pumirma para ma-carried over yan, which is very simple. So ngayon, tingnan naman natin sa parte naman ng mga congressmen. Pinakaunang pumirma si Elizalde Co, chairperson, isa. Ang sunod na pumirma si Representative Stella Los Kimbo na gusto ng pera kasi tatakbo pagka-mayor na Marikina. So, pangatlo pumirma si Aurelio Dong Gonzales, isa itong congressman sa Pampanga na tinitingala ng mga tao roon sa mga Kapampangan na isa sa pinakakorap na congressman. Tapos, pang-apat, si David J.J. Suarez, isa rin itong korap din ito na congressman ng Quezon. So, ilan na sila? 1, 2, 3, 4. Tapos, si Congressman Manuel Jose Manix Dalipi, taga Zamboanga. Isa rin itong korap din na congressman sa Zamboanga, no? Chabacano. Tapos, si Jude Asidre, ito yung tingog party list. Pang-anim siya na hindi pumirma, pang-anim na pumirma. Nako, akala ko ba malinis itong si Neptali Gonzales, si Boyet Gonzales ng Mandaluyong? Wala pumirma. Nako, pinagkanulo niyang bayang Pilipinas. Anak po siya ni Neptali Gonzales Sr. na siyang oposisyon dati. Tapos, ang pumirma sa taas, dagdag dito si Jose Joboy S. Aquino II. Huwag niyong iboto sa Butuan City, huwag niyo nang iboto to si Joboy Aquino. Ito ay traidor sa inang bayan. At ito po si Joboy Aquino, ng mga third cousin po ni Noynoy Aquino ito, pero Bisaya na Aquino ito. Ito naman, ang sunod na pumirma si Raul Angelo Gil Bungalon, party list na makakubukol. Isa rin to, sabi ko, si Patik Filipe style ito, balang araw, magkakaroon ng relo na gano'n. Tapos akala si Romeo ako, pakala mo, tuwang-tuwa pa naman ako sa kanya, pero ito, pumirma pa. So nagtatraidor ka rin si Inang Bayan, Mr. Congressman Romeo ako. Tapos Congressman Eliandro, Jesus F. Madrona, taga Romblon, Mr. Mawe, Emmanuel Iranes, yun ang congressman nyo, binenta ang buong Pilipinas. Si Michael John David, hindi pumirma. So, sa Rizal din ito, hindi siya pumirma. Si Congressman Michael John Arduavit. Tapos, akala mo oposisyon ito. Hindi naman pala Minority leader pa pumirma pa. Pinagkanulo din ng bayan si Marcelino Libanan. So, iyan po, pinapakita ko sa inyo, ladies and gentlemen, ang mga traidor sa inang bayan na klarong-klaro. Klarong-klaro, mga traidor na yan. Bakit ko sinasabi mga traidor? Bakit po? Unang-una, tinanggalan nila ng 74.4 billion pesos ang PhilHealth. At kung tinanggalan nila, ano maging epekto? Ang epekto po niyan ay bababa, wala nang maitutustos ang PhilHealth pambayad sa ospital. Ang nanay ko po, na ospital, 2 million po, mahigit ang aming bill. Ang binigay lamang ng PhilHealth
sa panahon pa ito ni Bongbong, first term ni Bongbong, first year o second year, 2023, 35,000 lamang sa 2 million. Pero at least meron. Kikatawa ko kung meron. Kung ngayon na mamatay nanay ko, hindi ako makakuha ng pera ganun kalaki. At pasalamat naman ako kay Mr. Binhar Abalos, na personal ko siyang kilala, personal niya akong kilala, kahit tumatakbo ako senador, tumatakbo din siya senador. Dahil sa kanya po, nabigyan niya ako ng 350,000 sa pamamagitan ng endorso niya sa PCSO. So PCSO nagbigay sa akin ng 350,000 pambayad sa ospital ng nanay ko. Pagkatapos, in fairness naman kay Bato, nagbigay si Bato 100,000. Pero siyempre, pera ng bayan yon, nagkaroon lang ako ng legal na karapatan para humingi dahil may sakit ang nanay ko. At ako'y natanggalan ng lisensya sa pagka-abogado ng time na yun kaya wala akong kinikita. So nanghihanap lang ako ng pwede tutulong. At masalamat din ako kay Congressman Jose Alvarez ng ng Palawan kasi binigyan din ako 100,000. So, saka si iba pang congressman, nagbibigay rin. So pasalamat ako sa inyo. Pero sa aking personal na pera, nawala po ang aking house and lot. Binenta ko 1.3 million, binayad ko sa ospital ang lahat, saka mga gamot ng nanay ko. Namatay rin. So anyway, kinikwento ko lang yan para ma-dramatize sa inyo, maipakita sa inyo kung gaano kahalaga ang PhilHealth. So ngayon, ang ginawa nilang katwiran, alam mo itong mga magnanakaw, magaling talaga gumawa ng katwiran para titignan ko na sila ng mga mamamayan na hindi sila corrupt. So ang ginawa ni Grace po, tsaka ni Chis Escudero, pati si Cynthia Villar, lahatin mo na sila. Pati si JB Ercito na siyang utak kung paano nabuo ang Universal Health Law, ay siya pa ngayon ang ayaw magbigay ng pundo. Biro mo, ang counterpart niya sa House of Representatives noon ay si Harry Roque na nagtatago ngayon. So ganoon po sila katindi ng mga tao na yan. Palibhasa po, hindi kayo nakatikim na magpapa-ospital ng inyong mga kamag-anak. Chis Escudero, nagpa-ospital ka ba ng tatay mo? O ng nanay mo? O ng mga kamag-anak mo? Na wala kang pera kasi mayaman ka naman. Ang yaman mo, Chis Escudero, kahit awayin mo ako sa ngayon, nanggaling lamang po yan kay Marcos Sr. na matanda. Kasi ang tatay mo, na si Salvador Escudero, ay ang sekretary dati ni Ginoong Marcos na matanda. At siyempre, kumita sa doon. Huwag mo sabihin sa akin na hindi kumita tatay mo doon. At pinag-aral ka hanggat sa nakapag-aral ka ng college ng abogasya doon sa University of the Philippines, sa Diliman. Pero huwag mo sabihin sa akin na hindi ka yumaman kung hindi dahil kay Marcos. Yumaman ka dahil kay Marcos nung araw pa. Ganon din ito si Grace po. At tinrider nito tatay niya. Kung siguro titingnan mo pag hinukay mo to sa libingan ito si Fernando po Jr., siguro babago ng katawan niya at saka sampalin ito si Grace po. Sobrang bilib ako to kay tatay mo kasi malinis ang pagkatao nun. Kinampanya ko pa yon at binuto ko pa yon. Anong klase ito si Grace po? So ngayon, ito na ngayon ang ating papakita. Dati, akala ko asar ako kay Amy Marcos. Pero dito napahanga din ako kay Amy Marcos. Na kahit kalaban ko siya pagka-senador, kung sakasakali ako aprubahan ng aking pagkandidatura, malamang at least, although hindi ko pa pinag-isipan na iboto siya, pero at least naipakita niya na ang galit niya, matindi ang galit ni Amy Marcos kasi ang nakita ko pinoprotektahan niya yung kanyang kapatid, ang ginagawa ni Romualdez na nakipagkutsaba sa mga kapwa niya senador, ay ito po ang apektado ang kanyang kapatid. Kaya makita mo marubdob ang kanyang privilege speech. Pakinggan natin po ang privilege speech niya. And many of my colleagues had on the transparency of the BICAM process. To my disappointment, the budget was not even raised in the caucus.
On November 28, 2028, the first bicameral conference meeting was finally conducted. Senator Bato de la Rosa manifested that before the members of the BICAM be asked to sign the BICAM report, they must first be given enough time to read it over and over again and check everything para hindi naman tayo magmukhang tanga after signing. Senator Grace Poe acceded to his request. Notwithstanding the request of Senator Bato and the agreement thereto of Senator Poe, no BICAM report was given to me. Ayan na, nice ko lang idiin. Kahit na hiningi nila ni Bato at ni Amy, nabigyan sila ng kopya. Nung pepirmahan nila na budget, hindi sila binigyan. Hanggat sa ngayon nag-speech siya nung 3 days ago, hindi pa rin sila nabigyan ng final copy. O yan, pakinggan nyo. And many, if not most of my colleagues, before the date designated for the signing of the BICAM report. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang akap, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? The majority of the Senate contingent signed the signature page of the BICAM report. However, several of the senators soon refused to sign the rest of the report when they saw the drastic and inexplicable changes reflected therein. It was only at 6:14 p.m., much later that day, that my office finally received through an email, apparently a signed copy of the BICAM report. Okay, bago ko pagpatuloy si Amy, ganito yung kwento ko sa inyo. Ang nangyari pala dito, dapat ang gagawin, bago tayo magpirmahan, bawat kasapi sa meeting, dapat may kopya ng papel na pipirmahan. At usisain mo na lahat, bawat isa, ang papel bago pirmahan. Ang nangyari po rito, sinikreto, nilihim nila ni Chis Escudero, ni Grace Poe, ni Romualdez, ni Elizalde Co ng Ako Bukol Party List, nilihim nila ang papel. Ginulat na lang ang lahat. O, ito, permahan nyo na. Ganun lang nangyari. In-email kay party naman kay Amy Marcos, in-email sa kanya yung final version na daw ng papel. Hindi nga nila napag-usapan, nagkaroon na ng final version. At ang matindi pa rito, ladies and gentlemen, ha? Mamaya ikikwento ni Amy, na alas 8:02, alas 8:20, pinalabas na nagbutuhan na daw ang mga senador. Por Diyos, por Santo, nakakainis! Ang katotohanan po ay walang butuhan na nangyari. Kaya ang sinabi ni Amy, purportedly ratified. Ibig sabihin ng ratified, bumuto sila pabor. Pero dito po ay walang butuhan na nangyari. Hiningi pa ni Amy ang CCTV kung talaga may butuhan para mapatunayan nga may butuhan nga na nangyari. Sinabi niya na hindi siya nagkaroon, hindi siya pinatawag ng liderato ng Senado ni Chis Escudero na, hoy, Amy Senator, punta ka na dito sa plenaryo kasi magbutuhan na tayo. Wala pong ganun na nangyari. Ito, nagsasabi ng totoo tong babaeng ito kasi naniwala ko dito kasi ayaw niya, gibang-giba ng kapatid niya, alam niya. Ito na lamang ang tanging paraan niya isalba pansamantala kung paano ang magiging puri pa na natitira sa kanyang kapatid. Pakinggan natin po. At approximately 8:20 p.m., members of the Senate purportedly ratified the BICAM report viva voce of the 2025 General Appropriations Bill. Uulitin ko po, purportedly ratified. Malaking himala. Sabi nga nung dekada 70. Ayan ha. Sabi niya, nireport nila ni Chis Escudero tsaka ni Grace Poe na na-ratify na daw.
Ang nireportan pa nila, kapwa nila senador. Nireport nila na na-ratify na daw. So ngayon, ang bawat isa sa mga senador, nag-isip, sino kaya sa amin ang dumalo sa meeting para magboto? Ang nangyari nito, sabi niya, hindi rin siya nakapunta. Hindi rin siya pinatawag. Ang ibig mo sabihin nito, yung ibang mga senador ba, pinatawag, pinapunta, at bakit siya hindi pinatawag? Di ba? So ngayon, ulitin ko lang, bibigyan ko ng isang stress ito. Sa pirmahan, sa papel na pinirmahan, 7 lamang sa 17 senador ang pumirma. Ang ibig pong sabihin ay walang bicameral conference committee na maaaring maaprubahan kung ang kabilang panig ay hindi majority. 7 lamang. So, ibig sabihin, wala pong ibig sabihin, basura. Hindi mo pwede tanggapin na legal o valid ang bicameral conference na report dahil 7 lamang sa 17 ang mga senador na pumirma. Yan ay kahit sa kabila ng katotohanan na 12 sa 13 representante ng House of Representatives ang pumirma. Napakatindi po yan. Ladies and gentlemen, dahil dyan po, gagawin ko po ngayong gabi para maisalba ko lang ang Pilipinas. Gagawa po ako ng petition bukas o mamayang gabi at sa Lunes na Lunes, isasampa ko sa Supreme Court. Ang aking hingiin ay utusan si BBM na huwag pirmahan ang tinatawag na binaboy na budget bill. Yan, for the first time in history na mangyayari ito. Tingnan natin kung anong gagawin ng Supreme Court. Kasi urgent, very urgent matter na ito. Ganun po gagawin ko. Pero ang problema ko lamang po ay ganito. Siyempre, wala rin akong pera pambayad sa Supreme Court. Iksiyan ko lang, siguro magagastos ko ito, mga aabot ako 20,000. Nasa inyo lang yan kung magbibigay kayo ng tulong sa akin. Pero mas maganda, meron. At kung may magtutulong sa akin, yan po ang pagpadalhan nyo ng GCash o ano. Kailangan dagdagan ko ng kaso kasi naisampa ko na po ng pang last year hanggang ngayon hindi pa na-desisyonan ng Supreme Court. Akap din ang tinira ko doon. No, sa akap na tinira ko hanggang ngayon na hindi pa natapos, may panibagong akap na naman. Hindi naman nagawa-gawa ng Supreme Court ang kanilang trabaho. Pero anyway, what is important is nakapagsampa ako ng kaso. Ayan po, bahala na kayo. Ngayon kung hindi kayo makapagbigay, magtawag ako sa ibang mga abogado na magbibigay ng contribution sa akin para isampa yan sa Senate, sa Supreme Court sa Lunes na Lunes para matigil yung pagpipirma ng budget na baboy. Bakit ko nasabi na baboy? Ganito po yung problema natin dito. Ang problema natin dito, tika muna, tapusin muna natin si Amy. Ayos na ang buto-buto. Nakakalungkot ang nangyayaring ito. And we should all be disheartened by the manner our BICAM was conducted, by the means the BICAM report was ratified. It is, after all, a very important, perhaps the single most important piece of legislation we pass each year. Isang yumaong miyembro ng Senado ang nire-respeto ng lahat na si Senator Dominador Aito. So anyway, pwede ko na ito ibaba. Magra-wrap up na ako. Ladies and gentlemen, we are now at the crossroads of our history, of our country's history. What we should do today in order to rise to the occasion to save our country, kailangan natin isalba ang ating bayan. Ngayon, matanong ko po kayo na sumagot, paano natin maisalba ang ating bayan kung tinapyasan ng 12 bilyong piso ang pundo sana ng Department of Education na pambili sana ng mga laptop, ng mga
pupils at estudyante natin? Tingnan mo, mahalaga ba yan? Sagot ko po, mahalagang mahalaga po. Bakit po? Ayaw natin na mangyari pagdating sa 20 years from now, high-tech na ang lahat ng bansa. Ang ating estudyante babalik pa rin sa papel at lapis, babalik pa rin sa computation ng hindi na mag-computer. Kailangan ang ating mga estudyante sa ngayon ay gagraduate na mataas ang level sa kaalaman sa computer. Kasi diyan na po ang labanan ng mundo. 20 years from now, those who have no computers will be destined to lose. Matatalo po. Yan po ang kailangan dyan. Kaya dapat ibalik po natin ang 12 billion. Pero paano? Pwede ba yan sa pamamagitan ng veto power ni President Marcos? Napipil ko po kahit ayaw ko si BBM, pero napipil ko yung kanyang sinseridad na hindi niya gustong mangyari na matanggal ang 12 billion na pang-computer ng mga bata natin, mga school boys natin, school girls and school boys. Pero ang problema, may kapangyarihan ba si BBM na gagawin yan? Sagot, wala. Ano lang ang kapangyarihan ni BBM? Yung kapangyarihan niya lang na sa kamay niya ay tanging i-veto lamang. Ibig sabihin na i-veto, tanggihan. Hanggang tanggi lamang siya. Hindi siya pwede maglagay kung anong gusto niya. Halimbawa, tinanggihan niya yung 12 billion na nilagay, ang 12 billion na binulot, kinuha sa Department of Education. Siyempre, pag tinanggihan niya, ayaw ko daw, bakit niya tinanggalan ito ng 12 billion? Pag tinanggihan niya, lahat zero ang budget ng Department of Education. Kasi iyan lamang ang kapangyarihan ni Bongbong para mag-veto lamang. So ngayon, ano ang ibibeto niya? Siyempre, para ang gagawin niya, kung saan dinala yung 12 billion, kung anong item, tanggihan niya, ibeto niya. Saan napunta? Sa MAIP, umabot 40 billion. Sa ayuda, na kapos ang pera, umabot ng 26 billion. Tapos, binigay din sa AIX kasi wala rin sa batas yan. Mga 39 billion, 41 billion nilagay dyan. At saka sa tinatag na pork barrel flood control projects na 288 billion na nilagay sa DPWH na hindi rin hiningi ng DPWH. Kaya, yan po ang gagawin. Tanggihan niya. Kung tinanggihan yan, ay ano mangyari? Saan mapupunta? Ang lahat ng pera, pag tinanggihan mo, magagamit ba? Maibabalik ba sa PhilHealth? May babalik ba sa Department of Education? May babalik ba sa 4Ps? Alam mo 4Ps? Sinabi ko kanina, 120 million taon-taon ang binibigay. 120 billion pala. Ngayon, kung tinanggal nila 50 billion, equivalent to 4 million families ang apektado. Tandaan ninyo, sa lahat ng ayuda system natin, tanging ang 4Ps ang nagpapakita ng tinatawag natin katagumpayan. Bakit po? Marami pong naging abogado mula sa pamilya na nakatanggap ng 4Ps. Marami pong naging inhinyero. Marami pong naging CPA. Marami pong naging teacher at mga pulis mula sa mga pamilya na tinustusan ng 4Ps. Although hindi natin mailis ang katotohanan na maraming mga kurakutan din ang nangyari sa 4Ps. At ano po ang meron sa 4Ps? Bakit ayaw nila ni Romualdez yan? Bakit ayaw nila ni Chis Escudero yan? Bakit ayaw nila ni Grace po yan? Bakit ayaw nila ni Jill Bungalon at saka ni Lizalde ko yan? Ito po ang dahilan. Ang pag-implementar kasi po, pagpapatupad ng 4Ps ay sa pamamagitan ng ATM. So hindi nadadaan sa congressman. Hindi nadadaan sa kung kani-kanino man. Pamamagitan ng ATM, nung bandang huli may GCash na, bandang huli may Palawan na pinapadala. Lahat na electronic, mas maganda pa, kung mamigay talaga kayo ng ayuda, bakit ganun na lang lahat? Hindi na yung tatawagin mo pa kung saan mga sulok-sulok na mga purok yan,
o mga sityo kung saan man at ipunin sa isang gymnasium at isa-isa kayo mamimigay ng pera. Sasabihin na kung sa District 2 pa ng Batangas, sisigaw yan si Congresswoman Jerbil Ruizo, wala ayuda kung wala si Speaker. Walang AKAP kung wala si Speaker. Walang AIX kung wala si Speaker. Walang MAIP kung wala si Speaker. Walang ayuda. Bumabaha ang ayuda dahil kay Speaker. Ganun po ang matindi dyan kung bakit gusto nila ang ayuda. Kasi gusto nila palabasin sa mga botante na sila namimigay. O ito, ang purpose po, Crispin Rivera, dyan ba sa Pampanga, may nakita ka ba dyan? May Presperes, may nakita ba kayo dyan sa Pampanga na mga politiko na namimigay ng purpose? Wala po, wala. So, ibig sabihin, ayaw nila ng purpose. Ang gusto nila, yung ay AKAP kasi sila mamimigay. At bakit? Si inutos na yan ng Supreme Court sa kaso na Belhica versus Senate of the Philippines. Ang utos mo ay na bawal ang sinumang mambabatas, congressman man o senador, na magkaroon ng partisipasyon sa pagpapatupad ng mga batas na ginawa nila. Tagagawa lamang sila ng batas, hindi po sila tagapatupad ng batas. Kaya bawal din po yun yung ginagawa ng Tingog Party List na magkipagpirmahan sa PhilHealth at Development Bank of the Philippines sa pakay na mabibigyan ng ospital ang bawat LGU, bawat bayan na maliliit. Kasi kayo, Tingog Party List, kayo ay mambabatas, hindi po kayo ay tagapatupad ng batas. Kaya sa hiya nila ni Mrs. Romualdez at saka ni John Asedre na nagkukunwari magaling, yung baboy na mukhang yan, sorry. Mataba ka lang kahit pasensya ka na tawag kong baboy. Pero hindi naman ibig sabihin na magnanakaw ka. Pero kaya napilitan sila mag-withdraw. At hindi na sila makisali doon sa MOA, sa kasulatan, sa gitna ng Tingog Party List, PhilHealth at Development Bank of the Philippines. So, yan, nakikita niyo kung bakit gusto nila. Ito naman ngayon, bakit gusto nilang MAIP? Hindi po katulad ng purpose na kung saan binibigay sa pamamagitan ng GCash o Maya, ito ay pinamimigay na sa pamamagitan ng sulat. Hindi ko lang bagitin, marami akong congressman na pinilapitan. Wala na akong magagawa. Para lamang pamdugtong sa ospital ng aking nanay. Bakit kailangan? Kasi hindi rin po nagtatanggap ng application ang DSWD kung walang endorsement ni congressman. Hindi talaga magbigay kung walang endorsement. Kaya napakasinungaling yan si Rex Gatchalian para magsabi na walang politiko daw sumasawsaw. Hoy Rex, mag-resign ka na dyan. Pariha lang kayo ng kapatid mo na si Wing Gatchalian. Panay lang kayo, win-win, walang lose. So iyan po talagang dahilan niya, kaya hayop talaga. Hayop talagang ginagawa ninyo. Kaya kailangan natin dito, wala na kung ibang maasahan po. Kaya tulungan niyo ako sa pagsampa. Gagawin ko ng petisyon after this live. Ang problema ko ng pang-Xerox, pang-request ng copy, sa kanilang kopya, kasi hanggang ngayon wala pa silang pinablis na kopya ng tinatawag na Bicameral Conference Committee approved na General Appropriations Act for 2025 na dapat sana meron na silang nilagay na approve. Ang problema hanggang ngayon, nangangapapatang mga Pilipino. Kaya nila ginagawa niyan kasi may tinatago sila. So ngayon, paano ngayon ang gagawin ni Bongbong Marcos kung ang pag-usapan natin ay yung CHED? 30 billion pesos po ang tinanggal na budget sa CHED. Pang-scholar sana lahat yun. Kinuwinta ko sa tag 50 mil lang bawat taon para sa mga CHED scholars. Umaabot sa 600,000
na estudyante ang hindi makapag-aral sa 2025 kasi kinain ng ayuda sa kapos ang pera ang kanilang panggastos, pang-tuition. Ay, sana may mabilis ang, sa tingin ko mabilis man Marilo Fabian ang action sa Supreme Court. Ang dami pa nilang ginawa ng kabulastugan. That's the only way. Wala tayong magagawa. Hindi natin maasahan niya si Bongbong. Kaya, obligado ako. I really have to file that case on Monday, first hour. O magtawag na lang ako, Marilo Fabian, naway naman mabilis mag-action sa Supreme Court. Jigger Yarte, medyo okay po ang dole tupad pero dapat may makikita accomplishment. O mas okay, alam ko mayroon ng mga kakurakutan dyan pero iba yan kaysa akap. Walang ang tupad, ang alam ko tupad at saka 4-piece at saka SLP at saka iba pang mga pang senior citizens. Ngayon, ang senior citizen, pinapapila na rin ni Vilma Santos para manalo uli ng gobernador. Pinapatawag senior citizen sa Batangas para personal na kukunin ng 1,000 na pang Christmas gift. Bakit? Papipilahin mo isang araw mga seniors? Ang tuhod yan, ang yan ang number one problema ng mga seniors. Kahit na may dalang pang tungkod yan, mahirap din maglakad na nakatungkod. So anyway, ang mangyari kasi sa AKAP, kagaya sa AKAP, ay mayroong pang tarpaulin kung mamigay. Mayroong tarpaulin, mayroong mga anunsyo, andoon pa si congressman, andun pa yung kakampi na mayor, kakampi na gobernador, lahat-lahat po ganun ang ginagawa nila. Bastusan talaga, di ba? So Rodo Soruna, mga traitor sa mga mahirap na mamamayan dahil kayo lulukuhin, napakatuso talaga. Siyempre napakatuso ng mga kibs na ito. Naalala ko tuloy yung speech ni Noynoy Aquino. Sabi, mag-joke lang tayo minsan Sabi ni Noynoy Aquino, may isang bisita daw sa panahon na si President Marcos Sr. nandun na dumating hapon. Tapos, nagtalumpati yung hapon sa English, magaling mag-English. Pero kaya lang, hindi mo maiwasan na sa kanilang ugali na talaga dyan, yung L ginagawa nilang R. So, sabi nila, pag Pilipinos, tawag na Pilipinos, di ba? Pag lucky, ibig sabihin, Rocky ang tawag. Okay, so sabi niya, you Filipinos are very lucky. Nakatunga nga yung mga Pilipino nakinig sa ambasador ng Japan. What made you very lucky? You have a president who loves you. Sabi niya, sa Tagalog pa, may presidente kayo na mahal kayo. You have a president who loves you. And you have the first lady who loves you more. Ibig sabihin, may first lady ka na mas mahal pa kayo. Yan, ganun. Ganun po, kagaling mag-speech si Ninoy Aquino. So, Jigger Yarte, dapat sa Dole Tupad, mayroon backyard gardening na mapakita. Marilo Fabian, nawa naman mabilis ang action ng Supreme Court. Tapos si Rodo Soruna, mga traitor, sabi niya, okay. So, Jigger Yarte, medyo okay po ang Dole Tupad, pero dapat si Argo naman, mahayop na interest ng baluslos host. Hubita Karokalon, ang AKAP ay bisang kurap ng pinapaka-propaganda na nila para makurakot sila. Kakahiya si Tambi, Jigger Yarte. At tika muna, bago ako magpatapos ng tawag, nais ko muna kung ikwento Ito ikwento ko na. Banggitin ko na yung pangalan ng congressman. Congressman po ito ng Northern Samar. Andyan pa si Dr. Luciano Gahotos. Sino pa ibang mga taga-Katarman dito? Sa mga waray-waray, maupay kagabi. Yung inyong congressman dyan, sa Northern Samar, si Mr. Paul Daza, anak ni Raul Daza, na kinasuhan siya po sa Sandigan Bayan na ang kanyang PIDAP o kanyang budget na pang-ayuda ay binigay
Tapos, in fairness naman sa kanya, yung ibang tao ang nilipatan ng pundo na parang Napolis, parehong style ni Napolis. May korporasyon nilipat doon, foundation, at sila namimigay na mamahala ng namimigay ng mga ayuda sa mga tao. Anong nangyari po? Lumabas po ang lahat ng binigay ng ayuda, wala po ni isang tao doon na totoo. Lahat po, piki ang pangalan ng pinagbibigyan ng ayuda. Kaya po, yan din po ang gagawin nila sa AKAP. Sigurado ako, nakita ko ang listahan ng site ng ang site ng DSWD sa kanilang guidelines, batas nila sa pagpapatupad ng ayuda ay nakalista po dyan na dapat i-upload, ilagay sa internet ang mga pangalan ng tumanggap ng mga ayuda. Ang problema, nakita ko may mga pangalan, walang perma. Nakita ko mga pangalan, walang tax identification number. Dapat may BIR-10. O di kaya, kung walang BIR-10, driver's license, voter's ID, senior citizen's card, ano pang ibang mga ID? O UMID ID, GSIS ID, SSS ID. Yan po ang mangyari na gagawin nila kung bakit gustong-gusto nilang ayuda. So, Lolita Livermore, tama po kayo sir, toto, ganyan ang mga gawain nila. Jubita Carlon, ay ayuda ni Speaker galing sa ating mga mamayan, kawawa tayo, nilustay nila. Argo, host, banatan mo si Tambi. Yun nga, si Tambi nga sa totoo, sa politika ngayon, pinakawalang kwentang tao yan, mas masama pa kay Sara Duterte yan, sa totoo lang, hindi ako nagbibiro. Bakit po? Kasi si Tambaluslos, na tinawag ni Sara na Tambalustay naman, na Tambaluslos, ganito pong isa sa ginawa niya. Ang isa sa ginagawa niya, nagpakasasa yan sa mina natin dito. Kaya mayamang-mayaman yan. Tapos pera ng bayan kukunin pa. Another thing na ginawa ng lukulukong yan, nilagay ang pangalan ni Romualdez sa Court of Chancery sa Delaware, United States of America. Bakit nakalagay ang pangalan niya doon? May isa pong nagreklamo roon sa Court of Chancery sa Delaware, United States of America, na sinasabi na nagreklamo dahil siya na apektado ang kanyang negosyo sapagkat po may dumating na isang grupo galing sa Japan na grupo ng anak ni Kazuo Okada para agawin ang Okada ay nagbigay ng 3 billion pesos kay Mr. Tambaluslos para ayusin ang Supreme Court. Kasi ang Supreme Court nagpapalabas ng utos na ilagay sa pwesto si Kazuo Okada. So naggalit ang kanyang anak. Ano nangyari? Wala kong alam na nangyari, pero may nangyari na nakita ko na nagpalabas ng utos na pabor naman sa anak ni Kazuo Okada. Ibig sabihin, tumalab ang kahit man hindi tinanggap ng mga justice ang mga 3 billion, at least nakita mo, gumanda ang takbo ng kaso pabor sa anak ni Kazuo Okada. Yan si Tambaluslos. Kasi ang alam ko, magkwento sa amin, wala naman ako ebidensya kung totoo yun, pero ang kwento talaga, sobrang lakas yan sa mga justice. At yan naman na nakalagay po sa kaso sa Delaware na nabasa ko. Okay, diretso tayo. Si Argo, hello host. At tapos si Crispin Rivera, Mayapa Biengi. At tapos Imelda Sinoy Talaogon, Maayong gabi. Jigeriarte, ayuda hanggang sa pangalan lang yan, napupunta yan sa gutom na politiko. Maribik Kagwikla, Cheese and Company, Duterte maneuvering if BBM signs by Constitution, he will be ousted. Hence, Sara takes over. Philippines, please vote for Dr. Todo Kausing. Naku, dapat yung dalawang yan. Dapat tayo lahat mag-people power, paalisin na yung si BBM at saka si Sara. We do not deserve them. Kasi, pasensya na po, nanalo na sila bahala ko magamit kung
maka Duterte kayo, kung maka BBM kayo, pasensyahan tayo po. Pero ang aking ebidensya na hinahawakan, nagpapakita po na pareho po silang nanalo lamang sa Smartmatic. Nagmumula lamang po sa isang computer machine na may numero na 192.168.0.2. Ay nako. Evangeline Cardinal. Magandang gabi po, Attorney Toto Casing for Senator, Estrelito Jose Salvar. Tapos sino pa? Romel Bingson, iboto ang lahat bago ibasura ang lahat ng trapo. Kaya nakiusap ako sa inyo, kahit hindi man ako maakyat, lahat ng bago po, magbibigay ko ng final listahan kung sino iboboto natin lahat na 12 senador. Kailangan lahat ng bago. Sa totoo lang, I'm not inclined to help Kiko and Bob kasi dati na silang senador, wala yan sila na naibigay ng pagbabago. Sino pa ibang luma? Gusto ko mga bago. So, Romel Bingson, tapos si Vivian Sarimo, dapat talaga magising mga Pilipino dahil sa kagagawa ng mga politikong kurap. Tama po kayo, James Hughes, Vivian Sarimo, at lalo pang naghirap ang mga susunod na henerasyon. Tama. Maruha Rabon, shout out po. Good evening. Omar Roja, shout out sa iyo. Jenny Lee, kahit kapitan sa amin, bigla yaman ng dahil sa ayuda. Ay nako, yun na yun. Kasamang kapitan sa barangay ba yan? Mabagit man lamang natin. Mga peke ang name. Ito na nga gagawin lang. Peke ang name na gagamitin na kunwari nakatanggap ng ayuda. Lalo na noong panahon ng COVID, yung 12K na ayuda may bawas na at karamihan peke ng name. Yun. Benjamin, mayroong ghost employee kaya mayroon ding ghost ayuda. Okay. Ghost ayuda. Pero hindi, actually ghost ang employee pero yung ayuda, hindi ghost. Pag ayuda, totoong pera yun. Jegeriarte, kwarta si Prep. Ay tama, ang ibig mo sabihin pala, pag pinangalanan si Benjamin, bibigyan ng ayuda, faking name niya, fake name. Tapos, dahil hindi naman totoo nakarating, pangalan lang, kaya ghost ang ayuda. Tama, I got you. Jigiriarte, totoo yan. James Hughes, Edgardo Torres, Maya Pabingi, Engineer Toto Kasing, tuloy po ang lahat, ang laban. Ramonito Navarro, Mendagahi, Virginia Parkinson, ay salamat po, nakita kita ulit. Dr. Kausing for Senator, James Hughes, sige po, Attorney Toto, pakibigyan nyo kami ng mga listahan ng mga bagong kandidato natin at more power. Siyempre, isa na dyan si Toto lang kasi Franz Castro. Si Arlene Brusas, nakita ko naman kanilang performance. Ang galing. So, dahil na-train na sila sa pagkasenador, pwede pa ako, total kaibigan ko naman si Franz Castro, I will volunteer to be her advisor pag hindi man ako maging senador. James Hughes, sige po, Attorney Toto, pakibigyan niyo kami. Okay, nandiyan lang mo tayo sa lahat, no? At ito na po ang ating live stream sa ngayon. At magandang gabi po. At magandang gabi, Cheese Escudero, Grace po, manigas kayo. Ramonita Navarro, magandang gabi po sa inyong lahat. Gagawa po ako ng petition. Please, kung sino sa inyo dapat, kahit ano, tag 1,500, tulungan nyo ako. Ipunin ko lang sa aking GCash nyo po ipadala. At aking gagamitin pang sampa ng kaso buo sa Lunes.